So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, napakalaking saludo talaga dito kay Juan Ponce Enrile at hindi niya tinotolerate itong maling ginagawa ng mga Duterte. Alam niyo yung mga Duterte talaga, sikat lang yan sa Facebook. Medyo namamanipulate nila ang social media dahil sa dami ba namang trolls ng mga Duterte. So, magpo-post ng kung ano-anong nakakasira kay PBBM at ina-uplift yung name ni former President Duterte without even knowing na yung sinasabi nila na madaming napagawa daw si Digong. Pero yung side of the story nun, sabi natin, merong napagawa, tinapos ba? Merong napagawa, pero kaninong pera ba ang ginamit? Maraming nagawa, pero sino ngayon ang nagbabayad ng mga inutang ni Digong? Coming from China. Diba? So ngayon, mga minamahal, kinall out yan ni Juan Ponce Enrile. Alam nyo si Juan Ponce Enrile, wala na din yan eh. Tawag dito, ano na lang yan siya. Kumbaga, comment-comment na lang sa sitwasyon na nangyayari dito sa ating bayan. Kasi hindi naman natatakbo yan. Diba? Wala na, hindi natatakbo yan. Kaya wala na siyang masasagasaan. Kasi kahit ngayong INC, kinall out niya, diba? Yung ginagawang pagsuporta ng INC dito kay former President Duterte na supposedly dapat sana, diba yung kay VP din Sara Duterte issue, na dapat sana para kayo sa bayan. Huwag niyong pinupolitika. So, kinall out niya ni Enrile before. Before nga magkaroon ng yung nung January, diba, rally ng INC. So, wala na talagang sa madaling sabi, si Enrile is pa-comment-comment na lang yan. Wala na din siyang matatamaan dyan dahil di naman siya tatakbo. So, ngayon, sabi ni Juan Ponce Enrile, sinabi ng mga supporters at admirers ni FPRRD na marami siyang nagawa. Totoo yan. Aminado naman si Enrile, totoo yan. At marami pa din ang mga hindi tapos at ginagawa pa hanggang ngayon. Yun yung totoo. Sa side of the story, na sinasabi din yung maraming napagawa, ang tanong, natapos ba? Diba? Kasi medyo may mga taong sobrang panatiko eh. Kulang sa research, basta-basta lang naniniwala sa mga post na wala namang, ang iba nga walang sense eh. Diba? Ngayon, sabi dito ni Enrile, pero ang question na ito, saan kinuha ni FPRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinapagawa niya at yun hindi pa natatapos sa pinapagawa niya? Ngayon, nagtatanong si Enrile, saan ba kinuha ni Digong yun? Yung pera na yun. Malamang sa alamang sa buwis ng mamamayan. Yung sabi ni Enrile, hindi! Inutang niya! Yun yung totoo. Diba, mga minamahal, hindi niya kinuha yun sa buwis ng mamamayang Pilipino, kundi inutang niya. Diba? Inutang niya saan? Inutang niya ang karamihan at sa aking kaalaman ay inutang sa China. Eto na tayo, mga minamahal. Si FPRRD ang gumastos, si BBM naman ang tagabayad. Fastest economy pala, sabi ni Harry Roque, Diba? Ang galing, no? Kaya kung tingnan natin ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakamalaki ang inutang ni FPRRD. Naku po, 15 billion ba naman? Pero sa mata at paniniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers, ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Pinakasikat sa pagpatay ng napakadaming Pilipino. Pinakapopular dahil sa kanyang ginagawang kabastusan sa simbahang Katoliko, pagmumura sa mga pare at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Doon sikat itong si Duterte sa pagmumura, pambabalahura. Pero sa paggawa ng magaganda, wala, mga minamahal. Front lang. Yung paggawa na magaganda, natapos ba lahat? Tingnan nyo yung pinagawa doon sa Isabela, yung tulay. Tama ba, mga minamahal? Yung nag-collapse. Masyadong tinipid. Diba? Sobrang tinipid. Sobrang binaboy. Gets ninyo?
Oh. Kaya nga, nakakaiyak lang, mga minamahal, na ang daming mga Duterte supporters, ang up to this moment, hindi nila nanonotice yung ganong mali na ginawa ni former President Duterte. Bagkus, dahil lang, parang literal na father de pamilya to kasi nagmumura. Kumbaga, father figure. Ay, hindi, matanda na kasi si Digong, kaya dapat kaawaan. Hindi po pwede yun. Not because, matanda na siya, he's an old man, yung kanyang ginawang katarantaduan ay hindi na natin dapat kundinahin. Mali po yun. Diba? Nakakaloka, mga minamahal. Si Digong din, may popularity siya kasi sikat siya sa pagmumura nga. Sumikat yung kanyang pangalan sa war on drugs. Sa malakihang pagpatay. Doon sikat ang pangalan ni Digong at sa pagmumura. Doon siya popular. Kaya tingnan niyo yung mga kabataan ngayon. Madaming nagmumura, diba? Including me. Kasi dati din akong taga-suporta ni former President Duterte. At noon nga, minumura ko yan si Trillanes, sila Kiko Pangilinan. Kasi nabulag ako Bulag ako doon sa parte, mga minamahal na, si Digong lang, ang tingin lang namin kay Digong, poon, patron. Diba? Pag may kumontra kay Digong, kalaban din namin yung kumukontra sa kanya. Kasi ganun ako ka-blinded. Pero kung titingnan nyo yung other side of the story, mapapansin niyo na, there must be something wrong. Dapat hindi tayo ganito. Conduct a research, do a research, mga minamahal, para maging open tayo sa katotohanan. And totoo yung sinasabi ni Enrile. Madami nga siyang nagawa, totoo yun. Pero hindi naman buwis ng mamamayang Pilipino ang ginamit dyan Inutang niya sa China, pinalubog niya yung bansang Pilipinas. Yan po yung totoong legacy ng mga Duterte. Pagpatay sa napakaraming mamamayang Pilipino, pambabastos, malaking bilyones na iniwang utang ng gobyerno na ngayon si PBBM na nagbabayad at madami pa. Kaya sinasabi ni Enrile, lahat yan totoo. Yung sinasabi ni Enrile, mga minamahal, lahat po yan puro katotohanan. Ang matitrigger lang dyan yung mga DDS. Diba? Kaya kahit matanda na itong si Enrile, talaga nga namang napaka-remarkable ng taong yan. Biruin nyo, panahon pa ng dinosaur buhay si Enrile. Actually, 101 na yan si Enrile, alam niya na yung ng politika. Sa ulado niya na. Diba? Alright, mga minamahal. Yun po. Anyway, pahingin lang po kung mga minamahal ng comments ninyo. Siyempre, mahalaga yung comments ninyo. Comments, likes, share, and also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.